Magandang araw mga kababayan, dahil itong mga mainit na balita ngayong araw. Nagkakagulo na umano sa hanay ng mga kalyado ni Pangulong Coting Jr., isang prominenteng senador na kilalang taga-suporta ng administrasyon ang biglaang kumalas sa kampo ng Pangulo, isang hakbang na nagdulot ng matinding intriga at palaisipan sa publiko. Sa isang pahayag na ikinagulat ng marami, taas ang sinabi ng senador na hindi na umano siya sang-ayon sa ilang patakaran at direksyong tinatahak ng administrasyon. Bagamat hindi pa pinangalanan ang mga partikular na isyu, nabanggit ng senador ang umano'y kakulangan sa malinaw na pamumuno at ang pagkakaroon ng mga traidor sa loob mismo ng kampo ni Coting. Ayon sa ilang political analyst, ito na raw ang malinaw na senyales ng lalong lumalalim na pagkakahati-hati sa hanay ng mga taga-suporta ng Pangulo. Habang patuloy ang spekulasyon at tensyon sa loob ng administrasyon, nananatiling tahimik pa rin ang Malacanang ukol sa isyu. Inaasahan ng publiko ang isang formal na tugon mula sa Pangulo upang linawin ng sitwasyon. Samantala, nananawagan ang ilan sa mga senador at kongreso ng pagkakaisa at katapatan sa bayan sa gitna ng lumalalang sigalot sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Isang dating kakampi ni Marcos Jr. na tumatakbong senador ngayon at isa sa mga kilalang politiko or kandidato bilang senador ngayon na kakampi nila ay pumalag na kay Marcos Jr. Naku po, paktay kayo dito. Pinapalagan na si Marcos Jr. ngayon. Oo, ito na nga ho, no? Ito ay breaking news. Dahil isa pong itong senador na to ay talagang maituturing natin na kakampi ni Marcos Jr. ng Alyansa Bagoong Pilipinas. Pero ngayon po ay eto nga, biglang hindi natin alam na parang pumalag na at talagang binutata itong si Marcos Jr. Mapatungkol ho doon sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at pagbigay ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte sa Interpol at sa ICC. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Oo, grabe, no? Biruin mo, tawag dito, unti-unti ng nakakaramdam na ba sila? Nakakaramdam na siguro sila ng uy, sana delikado tayo kay Marcos. Oo, mukhang hindi tayo mananalo pag dumikit tayo ng dumikit. Kaya kailangan na natin sigurong mag-impake. Kailangan na natin mag-alsa balutan. Oo, kasi nga talagang wala sa katinuan tong humahawak sa atin. Kamakailan lang sinabi namin nga, 'di ba, nila Boss Dada na, "Oy, Bilyar, Soto, alis na kayo diyan, mananalo naman kayo kahit wala kayo diyan." So itong taon na to ay may posibilidad na manalo talaga kasi nga may maganda rin naman may maganda rin siyang talagang ginagawa at maganda rin yung kanyang mga plataforma. Yun nga lang, medyo nadudungisan siya na kasi nga yung isa sa mga kasamahan niya dati ay isa rin sa mga bumabanat kay Vice President Sara Duterte. Pero ngayon eto nga, bumaliktad na at mukhang nagkakalasan na sila unti-unti Mukhang nakakaramdam na sila ng matinding pagbulusok ng Team Duterte. Oo, sabi siguro tangina, kahit dayain natin to, di tayo mananalo. Oo. At ayun, pag-usapan na rin natin yung kay ngayon na wala nang video-video. Kay doon sa voice recording. Hindi inaasahang mahagip ng isang live itong boses ng isang sikat or kilalang news anchor ng GMA na di umano ay si Maris Umali. Naku po, eto na.
Oo, doon nga sa ano na ito, hindi naman natin, di umano kasi si Maris Umali po daw yun, di umano. Medyo hindi ikinatuwaan ng mga netizen yung yung kanyang mga sinabi doon na kesyo matanda daw. Parang pinapamukha niya parang dating sa kanya nakakatawa yung nangyari kay Midaldea, no? Oo, at nahagip ho yun ng isang live lamang ng isa sa mga OFW na naka-live doon, no? Oo, na naka-live doon kasi nga nasa likod niya itong si Maris Umali. Di umano si Maris Umali daw yung boses na yon. Patay tayo dyan. At ito nga, natatawa nga ako sa ibang mainstream media. May mga may mga mind conditioning video na kung saan doon ay lumalabas na sila daw ang nag-aatid ng totoong balita. Sila daw ay anti-fake news. Sila daw ay may tuturing na kakampi ng sambayanang Pilipino. Putang ina. Oo. Yun na nga tayo naman ay alam nyo yung mga ibang mainstream media, talagang may utak na hong ganyan, may mga ganyan silang salita. Kasi nga siguro nararamdaman din nila sa mga Pilipino na palagi silang pinagtatawanan. Kada may balita sila, hindi nyo masisisi mga Pilipino, nakikita sa inyo At speaking of nag-loading ako doon. Speaking of mainstream media, nag-iisa na nga lang ang mainstream media na naghahatid ng totoong balita, ginugurgur pa. Walang iba ho ang SMNI na tawag dito ay may yung kanyang 300k followers na SMNI na dun lang nakakapanood ng tunay na balita. Etong tawag dito, etong mga Pilipino, mga kababayan natin, ginurgur na ho. Ginurgur na naman ng mga anti-Duterte yung Facebook account ng SMNI. Kaya kayo mga banateros, tumutok na lang ho kayo sa YouTube. Siyempre, Banateros Brothers, andyan din yung ibang mga DDS at sa DCAR 1026 News. Yan, panoorin ho, dyan ho kayo manood. Dahil dyan po makakakuha po kayo ng lihitimo at totoong balita. Samantalang, bago tayo punta doon sa isang senador or future senador. Hoy. Dito muna ho tayo sa video ito. Oo, asan yan? Ito mahirap pala, nilalagyan ko ng pangalan tong mga to para hindi ako malito. Ito, panoorin natin. Panoorin natin. Plea. Nagawang maihabol ng Department of Justice o DOJ ang sagot ng gobyerno laban sa petisyon para sa habeas corpus na inihain ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa umatras ang Office of the Solicitor General o OSG sa kaso. Samantala, nanindigan si Solicitor General Menardo Guevara ng OSG ay hindi lamang abogado ng gobyerno. Baka tito ko yan. Oo, hindi nyo kaya yung mga Guevara, no? Sabi sa inyo, may paninindigan kami. Pero biro ako po ay sobrang natutuwa sa ginawa nitong kaapelido ko to, pero hindi ko sure kung mag-anak kami. Hindi kasi sa Guevara, pag double R, kamag-anak namin yan. Pero pag 1R lang, kasi may Guevarang 1R lang, hindi namin kaano-ano yun. Pero pag double R, katulad nito, ni Menardo Guevara, goods to, goods. Hindi natin akalain na meron pa palang nag-iisa
na tatayo sa kanyang dignidad, sa kanyang prinsipyo, no, para sa taong bayan, para sa kanyang katungkulan or kanyang tungkulin, meron pa pala. At ayun na nga, si Minardo Guevara. Palakpakan naman natin ang mga Guevara dyan. Okay, dalawa na tayo dito, Tito. Tito Soljen, dalawa na tayo dito. Hindi, ito payo ko talaga, umalis na lang sana to. Dinudungisan lang ni Marcos yung pangalan mo. Dudungisan lang ni Marcos yung apelido nating Guevara. Kaya ako sa'yo, kung halimbawa mapanood mo to, lumayas ka na dyan. Hindi mo deserve yung ganyang trabaho, sir. Hindi bagay sa'yo. Alam namin kung gaano ka kagaling. Kaya ka nga kinuha or kaya ka nga inilagay dyan ni Pangulong Duterte dahil sa galing mo. So hindi ka talaga bagay dyan. Kung ako sa'yo, bilang payo, bilang pamangkin, pinsan, or anong turing mo sa akin na loko ka, lumayas ka na dyan kasi nga, dudungisan lang, papangit lang yung imahe mo dyan. So ito, panoorin natin, tuloy na natin. No? Kundi tagapagtanggol din ng mga Pilipino. Si Margot Gonzales magbabalita. Kahapon araw ng Lunes, tagtapos ang palugit ng Korte Suprema sa gobyerno para sa sagot nito laban sa pinag-isang petisyon para sa habeas corpus dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halip na magkomento, naghain ng motion for recusal ang Office of the Solicitor General o OSG, isang hakbang na nangangahulugan ng pag-atras nito bilang kinadawan ng gobyerno sa kaso. Ayaw rin ni Soljen Minardo Guevara na ituring siyang respondent sa habeas corpus petition. Dahil dito, naipasa sa Department of Justice o DOJ ang responsibilidad na ipagtanggol ang gobyerno laban sa petisyon ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, naisumiti nila ang kanilang komento bago ang deadline kahapon. We were given the authorization by the Executive Secretary to kami na sumagot. Dokumentong binigay namin, sapat na yon. Sila na daw sumagot. Kayo na lang niyan kasi. Alam nyo, kapag payo ko kay Marcos, pag medyo maayos na tao, matalino at marunong tumupad sa kanyang tungkulin, tanggalin nyo na agad. Kasi nga, diyan kayo nabubuko. Diyan kayo nabibisto ng taong bayan. Kaya si Minardo Guevara, tanggalin mo na yan. Hindi yan bagay sa administrasyon mo, Marcos. Masyadong baboy ang administrasyon mo. Payo ko lang naman, payo lang. Para sagutin yung mga sinabi nila. Tsaka yan, Sa tanong kung maaari pa bang maibalik sa bansa ang dating Pangulo. Tsaka yan, tawag dito, si Rimulya, magaling yan. Sobrang talino niyang kupal na yan. Ay, sorry. Yan na lang ipalit nyo kay dalawa na, DOJ tsaka Soljen, doon na siya. Hindi na ipilang Solicitor General na. Dalawa na ang ibigay niyong posisyon diyan. Kasi nga ito magaling to. Isa rin tong magaling magsinungaling. Ayan na lang ipalit niyo, ha. Sinabi nila. Sa tanong kung maaari pa bang maibalik sa bansa ang dating Pangulo, sakaling pabura ng Supreme Court ang habeas corpus, ito naging tugon ng kalihim. It's done deal already. So we heard that sir, dun sa decision. May hearings na yun doon Continuing na hearing. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already. In The Hague. So, in The Hague. And there is a setting for September 23. So we rely on that. So sir, kahit na maglabas ng decision ang SC dun sa mga petitions na pinay. That's speculative. I cannot answer anything speculative at this point. But for you, sir, mahirap na ibalik, hindi na maibabalik. It's a done deal. It's there. Ando na siya. Samantala, tila naman done deal daw done deal. Hay po, done deal sige lang, panahon lang naman din yan. Ito pa isang tanga. Nagsama-sama lang kayo lahat. Ito pa isang tanga. Si Attorney Blurred. Attorney Blurred. Yan nagbigay ng matapang na pahayag si Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro kaugnay ng pag-atras ng Soljen sa kaso at ang posibilidad ng kanyang pagpapatalsik sa pwesto. O mas maganda po kung mismo si Soljen ang mag-assess sa sarili niya? Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General? Ay, naku po.
Bakit mo na pagsama-sama sila? Anong merong katalinuhan ka, Marcos? Ang talino, no? Biruin mo, mapagsama-sama mo lahat ng Tolonge sa isang gobyerno. Ang talino mo nun. Oh, sobrang talino mo nun. Mapagsama-sama mo sila. Hindi birong isang ano yun, isang talent yun. So ngayon, Attorney Claire, tanungin ka naman namin, ano ho ba yun? Yun ba ay sarili mong komento? Or yun ba ay komento ng ni Marcos Jr.? Alam mo, Attorney Blurred, palitan mo na lang si Marcos. Total, ano naman medyo yun naman ang gusto mo atang mangyari kasi nga, parang mas madaldal ka pa sa presidente. Kahit hindi niya opinion, inu-opinionan mo. So palitan mo na lang si Marcos. Gusto mo ikaw na lang maging first lady. Ay. Uy, maganda yun si Attorney Claire Castro yung magiging first lady ni Marcos Jr. Uy, panalo. Medyo bata, kahit paano, medyo bata-bata si Attorney Claire. Oo, medyo blooming pa ng konti. Oo, kuha ko sa'yo, Marcos, palitan mo na. Si Attorney Blurred na lang. Matalino, di ba? Alam lahat. Ultimong, anong solusyon sa tawag dito sa diskusyonan na ang mundo ba ay bilog or flat? Kaya niyang sagutin yun. Ipalit mo na yan. Yan na, first lady ka na. Total, sobrang bida-bida ka. Okay, tuloy. Sa isang mensahe sa media, sinabi naman ni Soljan Guevara na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang desisyon kung pananatilihin siya sa pwesto. Iginiit naman ni Guevara na ang OSG ay hindi lamang abogado ng gobyerno, kundi tagapagtanggol din ng taong bayan. Samantala, inatasan ng Korte Suprema In the Hague. So, and there is a setting for September 23. bayan. Samantala, inatasan ng Korte Suprema ang magkakapatid na Duterte na sina Davao 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at dating presidential daughter na si Veronica Kitty Duterte na personal na magbigay ng komento kaugnay sa naging sagot ng Department of Justice sa kanilang petisyon. Pinababasura ng DOJ ang habeas corpus petition. Meron silang 5 araw para magpadala ng sagot. The court received the consolidated compliance with its March 13, 2025 resolution. Ito, isa rin sa mga crush ko to Kamukha niya ito yung mga pangarap kong babae. Oo, yung mga ganyang yung simple lang yung ganda pero panalo. Hindi kamukha siya kasi ni Moira, kaya ang cute niya. Filed by Department of Justice Officer in Charge, Undersecretary Nicholas Felix T., who was authorized to represent respondents in this case, considering the recusal of the Office of the Solicitor General. The court directed petitioners Sebastian, Veronica, and Paulo Duterte to personally file a traverse in response to the consolidated compliance within a non-extendable period of 5 days from receipt of notice. Pinasasagot naman ng korte ang gobyerno hinggil sa motion for reconsideration na inahain ni dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa kaugnay sa natin na inaapila para sa temporary restraining order. The court ordered respondents to personally file their comment on the new matters raised and the supplement to the petition sasagutin kaya filed by nila yan. petitioners within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez. Galing-galing talaga ng palalab ko no? Sorry. Palalab. Uy, ba't nandiyan sa ayoko nang ganun. No? Ito, maganda na. Diba? Maganda na, matalino pa. Yung isa, wala So dito naman dito tayo sa ito yung mga tanim tawag dito tanim naman tawag dito sa mga inayupak na to tanim kung may tanim bala itong tawag dito may tanim bala, tanim droga, ito po tanim patay. Yung patay binubuhay. Ay di pala mali, yung buhay pinapatay. Grabe pagiging hayok nila sa mga Duterte, no? Biruin niyo yun
buhay pa yung mga tao, pinapatay na nila para may bit-bit lang silang picture. Ang masama pa dito, katulad na lang yung attorney, ito, saan yan? Yan, tsaka yung isa pa, wala sa panahon ni Pangulong Duterte na namatay. Yung isang attorney, namatay yun dahil sa murder, hindi sa drugs. Pero sinasama nila sa AJK. Tapos yung iba pa, ang malupit, katulad lang nung adik na anak ni, sino ba yun? Sino ba yun? Si ano mong pangalan ng matandang may bit-bit ng picture? Comment nyo na lang dyan. 2024 ho yun namatay sa drugs din ng kaso. So bakit sinisisi sa mga Duterte? Kaya nga ako gumawa ako ng video sa Facebook ko. Pakipollow pala ng Facebook page natin J. Guevara TV po, no? Oo, may nasa 1,200 pa lang ata ang followers nun. Mayroon doon na sinabi ko na kung ang pambansang hayop ay kalabaw, ang pangbansang ibon ay agila, at ang pangbansang bulaklak ay sampagita. Ang pambansang may bago tayo, pambansang patay. Oo, kasi nga lahat na lang ng namamatay dito sa Pilipinas sinisisi kay Duterte. Anak ng teteng na yan. Ay, nako po. Ewan ko sa inyo. So ito, panoorin ho natin itong mga tanim nila. Tanim, iimbestigahan na daw ng mga iimbestigahan na daw ng mga kapulisan. Anak ng teteng naman, no? Obvious na, iimbestigahan nyo pa. Kasuhan nyo na agad, game. Nakarating na sa PNP ang mga nag-viral na larawan ng mga nagsasabing biktima raw sila ng war on drugs. Matapos kasing kumalat ang mga naturang litrato sa social media, ay maraming netizens ang pumalag sa mga gawa-gawang istorya ng mga nagpapanggap na biktima ng EJK. Lumalabas din na walang koneksyon ang mga umano'y biktima sa mga alegasyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Paul Montibon sa report! Sa report! Sa panguna ng Anti-Cybercrime Group ay sinimulan na ang masusing investigasyon laban sa mga individual at grupong nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon ng mga peking EJK victims na pilit isinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang larawan at testamento ang lumabas kung saan ipinakita ang mga umano'y pamilya ng mga biktima ng EJK. Ngunit nang siyasatin, ilan sa mga ito ay walang kaugnayan sa war on drugs at hindi naman biktima ng karahasan noong nakaraang administrasyon. Kapansin-pansin na halos sabay-sabay na naglabasan ang mga grupo at individual sa panayam nga. Etong yan, katod niyan, yung sinasabi. Ito anak to nung yung nasa gawing yan, no. Hindi po lang makita pag tinutok mo, no. Yung mga banda rito yung naka-Amerikana. Yun po daw ay namatay murder, hindi po sa droga. No? At sino ba ang pansimuno nito? Walang iba kundi mga makakaliwa. Gawain nila tong ganito. Yung mga fake talaga, kung may fake news nga dito, unang-una itong mga kakampi ni Marcos. Kakampi ni Marcos to, itong mga leader nitong mga AJK na yan. Tingnan mo, magkakasama sila dun ngayon. Ganyan ang ginagawa nila para mas lalong may pamuka sa taong bayan na karapat dapat na makulong si Pangulong Duterte. Kaso matalino ang mga DDS. At ayun nga, nabulgar ang katarantaduhan, katangahan, kabubuhan, kakupalan ng mga taong to na may mga bit-bit na mga picture na yung iba buhay pa. Hindi dapat dito kinakasuhan po talaga, kinakasuhan ho dito, hindi ito. Hindi yung mga na yan, yung mga kasama dyan, yung mga bit-bit, kasi yan naman nag-aabang lang naman ng bayad dyan Ang kinakasuhan dapat dyan yung mga leader, katulad nung attorney daw ng INC or attorney ng mga NPA. Yung mga leader nitong samahan na to na mga nagpo-protesta, yun dapat ang makasuhan. At shout out kay NBI Chief Santiago, eto, aksyonan mo. Hindi yung nakatutok ka lang sa amin.
Oh, yung mga congressman, sila Barbers, Fernandez, si Kangkong, Gunggong. Si Ortega, ito, mga fake news. Tingnan niyo yung fake news na to. Baka action na, hearing na naman. Sayang to. Sige kayo, kota din yan. Hearing nyo to. Nakanteteng naman, Ito dapat ina-actionan nyo kasi una-una, yung iba, may vlogger pa nga nagreklamo dito. 2 vlogger na ho ang nagreklamo na bakit sinasama nyo yung mukha ko. Buhay pa ako pero pinatayin nyo na. Anak ng teteng naman. Bukas sa makalawa, baka nandyan na yung Banateros. Magulat ako dyan ha. Makakasama na naman ako. Baka pati ako kasama ako yan. Naku, bumahirap yan. Yan ang ina-actionan dapat ng gobyerno, itong mga fake news. Hindi yung sa aming mga vlogger. Nagbabalita lang naman kami. Tapos tawag dito. Tapos kami yung pag-iinitan nyo. Maawa naman kayo sa amin. Wala kami mga pira. Hindi kasing yayaman namin yung mga congressman dyan. Hindi kasing yaman namin mga congressman dyan, ha? Huwag ganon. Okay, panarin natin. Sabay-sabay na naglabasan ang mga grupo at individual sa panayam nga kay PNP Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo. Isinumiti na nila ang mga ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa mas malalim na pagsisiyasat. Isa sa mga kontrobersyal na lumitaw ay si Aling Sheila na may bitbit na larawan ng kanyang anak na... Eto dito ako tawag-tawa kay Aling Sheila. Aling Sheila, please stand up. You fake news, go out. Gago no ka? Alam nyo, nakakaano tong mga to, no? Kung kailang tumanda kayo, tsaka kayo gumawa ng mga ganyang hakbang sa buhay nyo. Kung ako yung anak mo, nakakahiya ka. Sa totoo lang, biruin mo namatay ito 2024. Bakit sinisisi nyo sa Duterte? Panahon ni Marcos yun. Tanga ka ba? Sorry. Matanda nga pala. Nakalimutan ko, may edad na nga pala. Sige, panoorin na nga lang natin. Baka ano pa masabi ko. Umano'y bikila na may bitbit na larawan ng kanyang anak na umano'y biktima ng EJK. Ngunit nadiskubre na noong 2024 lamang ito namatay, hindi sa ilalim ng Duterte administration, bagkos dahil sa pagkakasangkot sa illegal na droga, pagnanakaw at iba pang krimen sa panahon ng Marcos Jr. administration. Baka naman kasi naman, ganito naman kasi, baka kaya siya nandyan, para manawagan siya na ipakulong si Marcos, hindi si Pangulong Duterte. Baka yun yung gusto niyang iparating. Kayo naman, di nyo man agad muna kasi tinanong masyado kayong mapangusga. Buisit tong mga to. Hayop na yan. Bistado sa katarantaduhan nila. Isang viral video, makikitang sumasabay si Aling Sheila sa panawagang panagutin si dating Pangulong Duterte. Ngunit ayon sa PNP, hindi ito palalampasin. Siya at iba pang mga grupo na sangkot sa pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring masampahan ng kaso. Bukod kay Aling... Makaka-absent na si Aling Sheila sa pagiging chismosa. Sa oras na makulong to, paktay na. Kaso kayo dyan. Hindi, sana nga sana. Baka mamaya alam naman natin, itong mga makakaliwa ay may mga malalaki pondo nito. Halimbawa, hindi naman nata Nobel yung kasong isasampa dyan, di ba? So makakapagpiansa yan. Nga lang, Aling Sheila, mukhang kakamuhian ka na ng mga kapwa mo chismosa. Sikat si Aling Sheila ngayon. Meron pang isa Meron pang isa, yung namatayan din. Namatay naman yung anak niya sa fraternity. Na ngayon, kasama na doon, bit-bit yung picture ng anak niya na AJK daw, AJK. Anak ng timang naman kayo, mayos nga kayo. Ay, naku po. Sheila, patuloy rin nagkakalat ng iba't ibang memes at fake news na pilit iniuugnay sa dating Pangulo. Ngunit iginit ang PNP na hindi nila hahayaang magamit ang kasinungalingan upang linlangin ang publiko.
Habang patuloy na nag-iingay ang mga nagpapanggap na biktima ng EJK, mas lumilinaw rin ang layunin nila ang baluktutin ang katotohanan para sa pansariling interes. Ngunit sa pagsisiyasat ng yung lalaking yan. Yan, itong attorney. Yan ang mga dapat din kasuhan. Oo, dapat masampulan yung mga yan. Kasi yan yung mga, mga nagre-recruit dyan eh. Oo, yan ang mga naghahakot ng mga tao. Sige, ganito, magkano? 5,000. Joke lang, wala naman sigurong ganun. Pero yan ang una dapat managot dyan, yung mga leader na yan. Hindi yung mga, sila Aling Sheila. Kawawa naman sa Aling Sheila. Hindi na ma-update sa chismis yan. Pag pinakulong nyo, wawa naman yung matanda. Okay. Buwag, sa huli, mananatiling matibay ang hangarin ng batas na ipagtanggol ang katotohanan laban sa mga mapanlinlang na propaganda. Para sa Diyos. Sana nga, no? Sana, oo. Sana nga ganun talaga. Medyo, na kasi kami, medyo nadadala na kasi dumadami na yung kupal na pulis ngayon. Especially to Marbil tsaka Torre. Si Marbil nga, sabi niya, ang gumagamit daw ng droga, hindi daw maituturing na hindi kasi ginagamit lang ho daw yun pag overtime. So paano kaming mga vlogger? So pwede na rin pala kaming at hindi kami maituturing na adik. Lagi kaming puyat. Lagi kami, tingnan niyo eyebag ko, isang buong mukha na. Di ba? Isang buong mukha na yung eyebag ko eh. So ibig sabihin, pwede na ako doon kasi para malakas ako mambanat, gano'n. Anak ng teteng na, tigil-tigil nga kayo. Pero palakpakan natin yung mga kapulisan na mag-iimbestiga dito ha. Oo. Uy, matando na naman yung crush ko, lumabas ka na naman. Ikaw lagi kang gusto mo magpapansin sa akin. Oo, pinansin na kita kanina, lumabas ka na naman. Sabi ko sa'yo, wag masyadong magpahalata. Ano naman to, masyado ko nagpapahalata, easy ka lang. Oo, makakapunta din ako dyan sa Supreme Court pag kinasuhan na ako ni Marcos. Nakikita din tayong dalawa dyan. Huwag kang mag-alala. Kasal ka na ba? Kung hindi pa, antayin mo na ako. Charot. Wala, bigla ko lang napindot eh. Ayop na. Dito pala tayo sa taas kung ano-ano yung napipindot ko. Jay, kung ano-ano napipindot mo, Jay? Oo, ito, panoorin natin to. Paninindigan ng Pilipinas. Basahin natin ha. Paninindigan ng Pilipinas sa soberanya na nakalilito kasunod ng pagsuko kay Pangulong Duterte. So ito po, panoorin natin. Foreign policy, yun dun nga medyo nagkakaiba eh. Kasi, yun nga, sabi nila na South China Sea atin to, itong teritoryo natin atin, no foreign, no foreign entity would sa soberanya natin. Tapos ngayon, sinuko natin ang dating Pangulo. Isa pa, pinapakita dito na hindi na ba ganun ka-bisa ang ating sistema na kailangan nandiyan ng ICC. So, doon pa lang po, medyo parang nakakalito tayo eh. Like, iisipin, syempre ng iba, ano ba talaga? Di ba? So, medyo nalilito pa rin po ang mga iba't ibang bansa kasi may nakakausap din po ako, may nagtatanong din po sa akin sa mga iba't ibang bansa na kung ano talaga ang posisyon ng gobyerno. So, yun nga eh, nakakalito pa rin para sa kanila. Sa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Hugo Santos ng Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Idol yan, Sir Hugo, magandang umaga po. Welcome po dito sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Baka Sir Jay dyan. Magandang umaga po at salamat Idol po. Yan. Sir, ano ho ba yung nakikita po ninyong malaking epekto o implikasyon nitong pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ating bansa? Well, pag titingnan po natin sa worldview, medyo hindi po maganda kasi pinapakita natin na hindi po tayo nag-iisa bilang isang bansa. Pinapakita po na medyo hati tayo pagdating dito sa issue na ito. Kasi sa isang banda, pinapakita po natin na sinuko po natin ang dating Pangulo ng Pilipinas na hindi man lang dumaan sa litis sa sarili nating bansa. So doon pa lang, hindi na po maganda tignan optics-wise. Sa local naman po, nagkakagulo po yung bansa dahil yung
mga tao ba nagrarally kahit saan dahil hindi po sila masaya sa nangyayari. So optic-wise, hindi na rin po masyadong maganda. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!